Sa gitna ng isang abalang lungsod, matatagpuan ang isang marangyang restaurant na kilala sa pangalan nitong La Vivre. Ang lugar na ito ay tanyag sa mga mayayaman at mga kilalang personalidad, hindi lamang dahil sa masasarap nitong pagkain, kundi pati na rin sa kaakit-akit na disenyo. Ang bawat detalye ng restaurant ay pinlano upang magbigay ng kakaibang karanasan sa mga parokyano. Ang liwanag mula sa kristal na chandelier ay nagbigay ng malambot na gintong sinag sa sahig na marmol. Ang bawat mesa ay natatakpan ng puting linen, may kandila sa gitna at isang pulang rosas bilang simbolo ng karangyaan at pag-ibig. Isa sa mga mesa ang nagiging sentro ng atensyon ng gabi, ang kina Alexander at Evelyn. Ang kanilang presensya ay tila binabalutan ng karisma at misteryo. Si Alexander ay isang tanyag na negosyante, may tinig na puno ng awtoridad at isang tikas na nagpapahiwatig ng kumpiyansa. Ang kanyang buhok na bahagyang puti sa gilid ay nagdagdag ng kanyang anyong kagalang-galang. Sa kabila ng kanyang panlabas na tikas, ang kanyang mata ay bahagyang naglalarawan ng pagkapansin. Sa tabi niya, si Evelyn, nakasuot ng emerald green na bestida na perpektong umaayon sa kanyang makikinis na balikat at auburn na buhok. Ngunit sa kabila ng kanyang ganda, kapansin-pansin ang kanyang tensyon. Habang sila ay naghihintay ng kanilang pagkain, muling sinipat ni Evelyn ang paligid. Ang kanyang mga mata tila ba may hinahanap. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang isang simpleng kwintas na nakasabit sa kanyang leeg, na para bang ito ang nagbibigay sa kanya ng aliw. Samantala, si Alexander ay tila hindi nababahala sa kakaibang kilos ng kanyang asawa. Siya ay ngumiti at hinawakan ang kanyang kamay. Marahang bumulong, "Darling, ito ang gabi natin. Huwag mong hayaang sirain ito ng kung anumang bumabagabag sa'yo." Sa di kalayuan, isang babaeng waiter na may matalas na mata ang lihim na minamasdan ang kilos ni Evelyn. Ang kanyang kasuotan ay simpleng uniforme. Ngunit ang kanyang tindig at galaw ay nagpapakita ng profesionalismo. Subalit, may kakaiba sa kanyang pag-uugali. Tila mas focus siya sa mesa ni na Alexander at Evelyn kaysa sa iba pang mga bisita. Napansin niya ang mga bahagyang panginginig ng mga daliri ni Evelyn sa tuwing hahawakan nito ang baso ng champagne, at ang paraan ng pag-aalinlangan nito bago ito lumagok. Hindi rin niya nakaligtas ang mga maliliit na galaw ng mga mata ni Evelyn, na tila ba may hinahanap sa bawat sulok ng silid. "Napaka-perpekto ng gabi, hindi ba?" wika ni Alexander na naglalayong sirain ng tensyon. Ngunit si Evelyn ay mahinang ngumiti lamang. Halatang hindi niya kayang ibalik ang sigla ng gabi. "Oo, maganda ang lugar," sagot niya. Ngunit ang kanyang boses ay halos bulong lamang. "Pero, Alexander, may nararamdaman akong kakaiba." Natawa si Alexander, subalit ang kanyang ngiti ay tila hindi ganap na totoo. "Darling, masyado ka nang nagiging paranoid," sabi niya sa tonong puno ng lambing, ngunit may bahid ng pamimilit. "Narito tayo upang magdiwang. Walang kakaiba dito kundi ikaw, na napakaganda ngayong gabi." Inabot niya ang kamay ni Evelyn, ngunit hindi niya tuluyang naramdaman ang sagot nito. Samantala, nagpatuloy sa pagmamasid ang waiter. Napansin niyang habang lumalalim ang gabi, tila mas lalong bumibigat ang aura sa mesa ni na Alexander. Kahit ang pinakamaliliit na kilos ng mag-asawa ay tila may kahulugan. Ang bahagyang pagkalma ni Evelyn kapag hinahawakan ang kanyang kwintas, ang mapanuring tingin ni Alexander tuwing titignan niya ang asawa, at ang tila hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nila. Bagamat walang direktang nangyari, ang hindi maipaliwanag na tensyon sa mesa ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa waiter at sa ilang mga bisitang napansin ito. Sa ibabaw ng perpektong kaayusan ng restaurant, isang bagay ang tila hindi tama. Parang may bagyo na paparating, ngunit hindi pa alam kung saan ito magmumula. Ang tila perpektong gabi ng selebrasyon ay unti-unting nagiging hindi komportable para kay Evelyn.
Habang ang iba pang mga bisita ay masaya sa kanilang pag-uusap, si Evelyn ay nanatiling tahimik. Sa kanyang harapan ay isang baso ng champagne. Ang mga bula nito'y dahan-dahang tumataas sa ibabaw. Hinawakan niya ang baso, ngunit hindi agad ininom. Nagtagal ang kanyang daliri sa tangkay nito, tila nagdadalawang isip. Napansin ito ng waiter, ngunit nanatiling tahimik habang abala sa kanyang trabaho. Sa kabila ng kawalang imik, may halatang pag-aalala sa kanyang muka. "Darling, huwag kang masyadong mag-isip. Mag-relax ka naman," ani Alexander habang naglalagay ng piraso ng pagkain sa plato ni Evelyn. "Ito ang gabi natin. Tandaan mo, ito ang anibersaryo natin. Huwag mong hayaang masira ito ng anumang nasa isip mo." Bahagyang ngumiti si Evelyn, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Oo, tama ka," mahinang sagot niya, ngunit ang kanyang tono ay walang kasiguraduhan. Hinawakan niya ang kanyang kwintas. Ang galaw nito ay tila isang subconscious na tugon sa kanyang nararamdamang kaba. Habang tinitingnan siya ni Alexander, mistulang pilit niyang ibinabalik ang sarili sa kasalukuyan, ngunit hindi niya magawang makalaya mula sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na may mali. Habang lumalalim ang gabi, napansin ng waiter ang mga banayad na pagbabago kay Evelyn. Ang dating maputlang kamay nito ay unti-unting nanginig tuwing hahawakan niya ang kanyang kubyertos. Ang butil ng pawis ay nagsimulang sumibol sa kanyang noo, kahit malamig ang temperatura sa loob ng restaurant. Hindi ito nakaligtas sa mga mata ng waiter, na lihim na nag-obserba sa bawat kilos ni Evelyn mula sa gilid ng silid. Samantala, si Alexander ay tila nagiging mas mapilit. "Subukan mo itong lobster," wika niya habang nilalapit ang pinggan kay Evelyn. "Alam kong paborito mo ito." Ngunit sa halip na kaginhawaan, ang kanyang boses ay tila may bahid ng presyon. Nang hawakan ni Evelyn ang tinidor, halos bumagsak ito mula sa kanyang nanginginig na daliri. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Alexander, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi ganap na nagpakita ng pag-aalala. Sa halip, parang naghahanap siya ng kumpirmasyon na ang gabi ay maayos pa rin. "Baka pagod ka lang. Kumain ka ng kaunti at sigurado akong gagaan ang pakiramdam mo." Bahagyang sumandal si Evelyn sa kanyang upuan, tumango ng mahina at nagsimulang kumain ng kaunti. Ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng pagkabagabag. Sa bawat subo, tila nawawala ang kanyang gana at ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Ang waiter, na abala sa pagliligpit ng mga pinggan sa malapit, ay palihim na sumulyap kay Evelyn. Napansin niyang mas lalong bumibigat ang kilos nito, na tila may binabali-baligtad na iniisip. Hindi niya magawang magtanong o magsalita, ngunit ang pakiramdam niya ay parang may paparating na hindi maganda. Sa kabila ng marangyang kapaligiran ng restaurant, ang bigat ng tensyon sa mesa ni na Alexander at Evelyn ay unti-unting naramdaman ng mga malalapit na bisita. Ang melodiyang nagmumula sa violin sa sulok ng silid ay tila hindi na makapagpahupa sa lumalalang aura. Ang ginintuang liwanag ng chandelier na dati nagbibigay kasiyahan sa gabi ay nagmistulang nagdadagdag sa misteryo ng gabing iyon. Habang tinutok ni Evelyn ang kanyang baso ng champagne sa kanyang mga labi, muli siyang natigilan. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig bago niya ilapag ulit ang baso sa mesa. Hindi man lang ito nalalagok. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Alexander, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, tumingala siya. Ang mga mata ay tila nagdarasal o naghahanap ng sagot sa kawalan. Sa bawat segundong lumilipas, nagiging malinaw na ang gabing ito, na sinadyang maging isang masayang selebrasyon, ay may kakaibang takbo. Ang nakatagong kaba ni Evelyn, ang pilit na sigla ni Alexander, at ang tahimik na pagmamasid ng waiter ay tila mga piraso ng isang palaisipan na unti-unting nabubuo. Ngunit ano ang susunod? Ang sagot ay tila nakabitin sa hangin, naghihintay ng tamang sandali upang magbunyag ng sarili. Ang gabing nagsimula sa karangyaan at kasiyahan ay biglang nagkaroon ng nakakakilabot na pag-ikot ng pangyayari.
Habang tahimik na iniinom ni Evelyn ang kaunting champagne mula sa kanyang baso, napansin ng waiter ang kakaibang kilos nito mula sa kanyang kinaroroonan. Ang dati marahang panginginig ng kanyang mga daliri ay lumala at ang malamlam ng ngiti sa kanyang muka ay nawala ng tuluyan. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib, parang may matinding sakit na dumaloy mula rito patungo sa buong katawan. "Alex," bulong ni Evelyn, ngunit bago pa ito makapagsalita ng maayos, napayuko ito sa mesa. Ang kanyang kamay ay bumagsak na parang wala ng lakas. Ang matinis na tunog ng kanyang tinidor na tumama sa sahig ay umalingaw-ngaw at naputol ang mahihinang usapan sa buong restaurant. Nagpanik si Alexander. Agad na tumayo at niyugyog ang balikat ng kanyang asawa. "Evelyn! Evelyn!" Ang sigaw niya, puno ng pagkataranta. Walang reaksyon si Evelyn maliban sa bahagyang paggalaw ng kanyang ulo, na para bang hindi niya kayang buhatin ito. Ang kanyang muka ay mabilis na nawalan ng kulay, at ang mga labi niya ay tila nangingitim. "Tumawag ng ambulansya! Kailangan namin ng tulong dito!" Ang sigaw ni Alexander, na ngayoy halos mag-echo sa eleganteng silid. Ang mga bisita, na kanina'y tila mga larawang perpekto sa isang magazine, ngayon ay nagkakagulo. Ang ilan ay tumayo mula sa kanilang mga upuan. Ang iba'y nagbubulungan, hindi alam kung paano tutulong. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanila. "Ako ay isang doktor," sabi niya ng kalmado, ngunit may pagkaalangan, habang tinutulungan si Evelyn. Hinawakan niya ang pulso nito, ngunit agad siyang nagkaroon ng masalimuot na ekspresyon. "Napakahina ng kanyang pulso," sabi niya, halos bulong ngunit narinig ng lahat. "Kailangan natin ng medikal na kagamitan. Hindi ko matutukoy kung ano ang sanhi nito dito lamang." Habang nagpapanik ang lahat, lalo pang bumagsak ang kalagayan ni Evelyn. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal at putol-putol, na parang hindi sapat ang hangin na pumapasok sa kanyang katawan. Ang mga mata niya ay kalahating nakapikit at tila nawawala na siya sa ulirat. Ang eksena ay nagmistulang mula sa isang pelikula. Ang mga tao ay tila na freeze sa kanilang mga kinatatayuan, habang ang ilan ay nagmamadaling tumawag ng emergency. Sa gilid ng silid, ang waiter, na tahimik na nanonood mula kanina, ay biglang nagdesisyon na umaksyon. Tumakbo siya papalapit sa mesa ni na Evelyn, ang kanyang mga matay seryoso at puno ng determinasyon. Hindi na siya maaaring tumayo lang at hintayin ang ambulansya. Nakita niya kung gaano kabilis lumalala ang sitwasyon, at alam niyang kailangang kumilos kaagad. "Excuse me, sir," wika niya kay Alexander, na nasa gilid na ng histerya habang hawak ang kamay ni Evelyn. "Tumawag na po ako ng ambulansya, pero baka kailangan nating gumawa ng ibang paraan habang wala pa sila." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag, na para bang nagbigay ng kaunting pag-asa sa mga naroroon. Habang pinapanood ng mga tao ang waiter, naramdaman nilang may kakaiba sa kanyang presensya. Sa gitna ng kaguluhan at takot, siya lamang ang tila may kontrol. Gayunpaman, sa isipan ng lahat, nanatili ang tanong, ano ang gagawin ng isang waiter sa ganitong sitwasyon? Nang marinig ang tunog ng sirena mula sa kalayuan, tila nagkaroon ng bahagyang pag-asa ang mga tao sa restaurant. Sa ilang minuto lamang, dumating ang mga paramedics, mabilis na pumasok sa marangyang lugar na ngayoy nagmistulang eksena ng kaguluhan. Dinala nila ang kanilang kagamitan sa mesa ni na Alexander at Evelyn, na ngayon ay halos walang malay na nakahandusay. "Makikiraan po," sabi ng isa sa mga paramedics, isang babaeng may kalmadong presensya, ngunit mabilis ang kilos. Lumuhod siya sa tabi ni Evelyn. Agad na inilagay ang oxygen mask sa mukha nito habang sinusuri ang pulso at paghinga. "Mahina ang pulso niya," anya sa kanyang mga kasamahan. "Kailangan nating madala siya sa ospital, pero dapat nating subukang patatagin ang kondisyon niya dito." Habang abala ang mga paramedics,
Si Alexander ay halos hindi makausap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Evelyn. Gawin niyo ang lahat para mailigtas siya. Pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit puno ng desperasyon. Samantala, sa gilid ng eksena, tahimik na nagmamasid ang waiter, si Sofia, na nagpasya ng umaksyon kanina. Napansin niya ang kakaibang reaksyon ni Evelyn noong ininom nito ang champagne. Ang alinlangan sa mga kilos ni Evelyn noong umpisa ng gabi ay tila mas nagkaroon ng kahulugan sa kanyang isipan. Hindi na siya makapigil pa. "Pasensya na po," sabi ni Sofia. Lumapit siya sa paramedics at kay Alexander. Ang boses niya ay kalmado ngunit seryoso. "May ideya po ako kung ano ang nangyayari sa kanya. Pwede po ba akong tumulong?" Napatingin si Alexander sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pagdududa. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya. "Isa kang waiter. Paano mo malalaman kung anong nangyayari?" Pinilit ni Sofia na manatiling kalmado. "Ang lola ko po ay isang manggagamot sa probinsya. Marami po siyang itinuro sa akin tungkol sa tradisyonal na paggamot, lalo na pagdating sa mga sintomas na katulad nito," paliwanag niya. "May posibilidad po na may kinain o ininom siya na nagdulot ng ganitong reaksyon." Ang paramedic na babae na ngayon naglalagay ng IV drip kay Evelyn ay tumingin kay Sofia. "Ano ang sinasabi mo? May kaalaman ka ba tungkol sa mga sintomas ng pagkalason?" tanong nito. Ang tono ay naglalaman ng parehong pag-usisa at pag-aalinlangan. Tumango si Sofia. "Napansin ko po na nag-alangan si Ma'am Evelyn bago inumin ng champagne kanina. Parang may ideya na siya na may mali, pero hindi niya masabi. Lumingon siya sa baso ng champagne na nasa mesa pa rin. Posibleng may lason sa ininom niya." Naging dahilan ng pahayag ni Sofia ng pagtaas ng tensyon sa paligid. Ang ilang bisita ay nagbulungan habang ang paramedics at si Alexander ay nagpalitan ng tingin. Ang ideya ng lason ay hindi madaling tanggapin sa ganitong sitwasyon. "Hindi kami maaaring basta sumubok ng isang remedyo na walang katiyakan," sabi ng isa sa mga paramedics. "Maaari naming ikompromiso ang kanyang kalagayan kung mali ang hakbang." Ngunit si Sofia ay hindi umatras. "Kung maghihintay pa po tayo, baka hindi na tayo umabot sa ospital," giit niya. "Ang gagawin ko po ay hindi makakasama sa kanya. May mga natural na lunas po akong natutunan mula sa aking lola na maaaring makatulong para mapabilis ang pagtanggal ng lason sa kanyang sistema." Ang silid ay tila na puno ng bigat ng desisyon. Tumayo si Alexander. Ang kanyang mga kamay ay nakapamewang habang ang kanyang mga mata ay lumipad mula kay Sofia patungo sa paramedics at pabalik sa kanyang asawa. "Hindi ko alam kung dapat ba kitang pagkatiwalaan," sabi niya kay Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Pero kung wala na talagang ibang paraan, tumingin ang paramedic kay Alexander. "Sir, kailangan namin ng inyong desisyon. Payagan ba nating subukan ito? Ang asawa niyo po ang pinag-uusapan." Tumango si Alexander. Halos hindi niya magawang tingnan si Evelyn. "Sige, subukan na lang natin. Gawin mo kung ano ang kailangan mong gawin," sabi niya kay Sofia. Ang boses niya ay puno ng kawalang magawa. Agad na kumilos si Sofia. Ang kanyang galaw ay mabilis ngunit may katiyakan. Tumakbo siya patungo sa kusina upang kunin ang mga sangkap na kailangan niya. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isa: ang mailigtas si Evelyn bago pa ito maging huli na. Pagkarating ni Sofia sa kusina ng restaurant, mabilis niyang pinuntahan ang mga imbakan ng sangkap. Bagamat ang paligid ay magulo dahil sa kaguluhan sa dining area, ang kanyang pag-iisip ay malinaw at nakatuon. Kinuha niya ang ilang piraso ng sariwang dahon ng sambong, isang slice ng lemon, at isang bote ng suka na nakalagay sa pantry. Ang mga ito ay tradisyonal na gamit ng kanyang lola noong nag-aalaga pa ito ng mga pasyente sa kanilang baryo. Habang pinaghahalo niya ang mga sangkap sa isang maliit na mangkok,
ang kusina ay napuno ng tensyon. Ang ibang staff ay nagmamasid sa kanya, nagtataka sa kanyang ginagawa. "Anong ginagawa mo, Sofia?" tanong ng head chef na tila hindi makapaniwala na gagamitin niya ang kanilang mga sangkap para sa isang lunas. "Kailangan ko pong subukan ito," sagot niya ng madiin ngunit magalang. "Alam kong hindi ito garantisadong solusyon, pero kung may posibilidad na mailigtas ko si Ma'am Evelyn, hindi ko ito pwedeng baliwalain." Pagkatapos niyang maihanda ang remedyo, bumalik siya sa dining area. Dala ang isang maliit na tray na naglalaman ng kanyang pinaghalo. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, at ang katahimikan ng silid ay tila mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang paramedics, si Alexander, at ang mga bisita ay naghintay sa kanyang gagawin. Tumayo si Sofia sa tabi ni Evelyn. Ang kanyang mga kamay ay banayad ngunit matatag habang hawak ang kutsara na may laman ng kanyang remedyo. "Ma'am Evelyn," bulong niya, bahagyang hinawakan ng baba nito upang marahang maibuka ang kanyang bibig. "Kailangan ko pong ipainom ito sa inyo. Konti lang muna, pero sana po ay makatulong." Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat na para bang ang kaunting pagkakamali ay maaaring magdulot ng mas malubhang pinsala. Nang dumampi ang likido sa labi ni Evelyn, tila natigil ang oras. Ang lahat ay nanatiling nakatingin, walang gumagalaw ni humihinga. Sa una, wala itong epekto. Nanatili si Evelyn na tahimik at walang galaw. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng banayad na pagbabago. Ang kanyang dibdib ay bahagyang gumalaw ng mas malakas. Ang kanyang paghinga ay tila mas buo. Maya-maya pa, ang malakaputian niyang balat ay nagsimulang makitaan ng kaunting kulay. "May pagbabago," sigaw ng isa sa mga paramedics na ngayoy sinusuri ang pulso ni Evelyn. Bumabalik na ang tibok ng kanyang puso. Mas malakas na ngayon. Ang balitang ito ay parang hangin na nagdala ng pag-asa sa lahat ng naroroon. Isa-isang napangiti ang mga tao at ang ilan ay nagpalakpakan pa. Ang ilan naman ay hindi mapigilan ang paghanga sa waiter na tila isang bayani. Ngunit habang ang ibang tao ay puno ng pasasalamat at pagkamangha, si Alexander ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan habang pinapanood niya ang kanyang asawa. Tumalikod siya sandali kay Sofia at nagtanong, "Ano ang ginawa mo? Paano mo nagawang malaman ito?" Ang kanyang tono ay may bahid ng takot at para bang hindi niya kayang tanggapin ang ideya na ang isang ordinaryong waiter ay maaaring magligtas ng buhay ng kanyang asawa. Tumayo si Sofia, tinanggal ang guwantes na suot niya at humarap kay Alexander. "Ginawa ko lang po ang natutunan ko sa lola ko. Ang mga sintomas ni Ma'am Evelyn ay tugma sa nalason ng isang bagay. Sinubukan kong alisin ito sa tulong ng tradisyonal na paraan. Hindi ko po ito ginawa dahil sigurado akong gagana ito, kundi dahil wala na tayong ibang oras para maghintay." Ang kanyang sagot ay hindi na ipatigil ang pagdududa ni Alexander. "Posible bang may kinalaman ka sa nangyari sa kanya?" tanong ni Alexander na ang boses ay mas mahina ngunit puno ng hinala. Hindi agad sumagot si Sofia. Sa halip ay tumingin ito kay Evelyn na ngayoy unti-unti nang nakakabawi. "Ang mahalaga po ngayon," sagot niya ng mahinahon, "ay buhay si Ma'am Evelyn." Habang patuloy ang pagbabalik ng lakas ni Evelyn, ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magtanong. "Ano kaya ang nagdulot nito?" tanong ng isa. "Paano nangyari ito sa ganitong klaseng lugar?" Ang mga bulungan at haka-haka ay nagpatuloy, ngunit ang bigat ng tanong ay tila nakatuon sa iisang direksyon. Ano ang tunay na dahilan ng nangyari kay Evelyn? Habang patuloy na bumubuti ang kalagayan ni Evelyn, nagsimulang kumilos ang paramedics upang suriin ang mga posibleng sanhi ng nangyari. Habang ang iba sa kanila ay nag-aasikaso kay Evelyn, isang paramedic ang lumapit sa mesa at tumingin sa baso ng champagne na halos hindi naiinom. Hinawakan niya ito ng maingat gamit ang guwantes at maingat na ininspeksyon. May kakaibang amoy.
Bulong ng paramedic habang inilapit ang baso sa kanyang ilong. Hindi ito ang tipikal na aroma ng champagne. Nag-usap ang mga paramedics at nagdesisyon silang ihiwalay ang baso at ang natitirang bote ng champagne para sa mas malalim na pagsusuri. Ang waiter, si Sofia, na kanina'y tahimik lamang habang inaasikaso si Evelyn, ay muling nagsalita. Pasensya na po, pero kanina ko pa napansin ang reaksyon ni Ma'am Evelyn sa champagne na yan, sabi niya. Bago pa niya inumin, parang nag-aalangan siya. Parang alam niyang may mali. Ang lahat ng naroon, kasama ang mga paramedics at staff ng restaurant, ay tumingin kay Sofia, ang kanilang mga mata puno ng tanong at pagtataka. Sa tingin niyo, tanong ng isa sa mga paramedics, posible bang may lason sa inumin niya? Tumango si Sofia, bagamat may halong alanganin. Hindi po ako eksperto pero base sa mga sintomas niya, ang biglang pagkawala ng lakas, pangingitim ng labi, at kahirapan sa paghinga, parang ganun na nga po ang nangyari. Ang bulong-bulungan ng mga bisita ay nagsimulang lumakas. Ang dating tahimik na kainan ay napuno ng mga tanong at hinala. Paano mangyayari ito sa isang lugar na ganito kaelegante? Tanong ng isang matandang lalaki na tila hindi makapaniwala. Sino ang gagawa ng ganito? Samantala, isa pang paramedic ang nagdala ng bote ng champagne mula sa ice bucket. Nilinis niya ang foil sa paligid ng takip at tinitigan ito ng mabuti. Teka, sabi niya, itinuro ang isang bahagi ng selyo. Mukhang may problema rito. Ang bahagi ng selyo ay bahagyang natastas at parang may bakas ng pagtatanggal nito bago pa ito buksan. Napalitan ng mas malalim na tensyon ang pagkakagulo sa silid. Lahat ng mata ay ngayon nakatutok kay Alexander, na noong una ay tahimik ngunit ngayon ay halatang hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa paligid, na para bang naghahanap ng kasagutan o paraan upang mabaling ang atensyon. Hindi maaaring mangyari ito, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Ang champagne na yan ay bahagi ng espesyal na handa namin para sa anibersaryo. Siguradong sinigurado kong perpekto ang lahat. Sir, sabi ng isang paramedic, posibleng hindi ito aksidente. Kung ang selyo ng champagne ay natamper, may posibilidad na may halong kemikal dito bago pa ito dumating sa inyong mesa. Ang waiter na si Sofia ay tahimik na nagmasid kay Alexander, ngunit ang kanyang tingin ay matalim. Ikaw po ang nagbuhos ng champagne sa baso ni Ma'am Evelyn, hindi ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Ang tanong na ito ay tila nagpatigil sa lahat, na para bang lahat ng naroroon ay sabay-sabay na naghintay sa sagot ni Alexander. Napatingin si Alexander kay Sofia. Ang kanyang muka ay bahagyang namutla. Oo, pero ano ang ibig mong sabihin? Sagot niya, ngunit halata sa kanyang boses ang tensyon. Hindi ko gagawin ng ganito sa asawa ko. Mahal ko siya. Ngunit ang mga salita ni Alexander ay hindi nagbura ng hinala sa isip ng mga tao sa silid. Ang bigat ng kanyang sinasabi ay hindi maikubli ang tensyon sa kanyang mga galaw. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig at ang kanyang titig ay tila iwas sa kahit sinong tumitingin sa kanya. Wala pa pong malinaw na sagot, sabi ng paramedic habang inilalagay ang champagne at ang baso sa isang plastic na lalagyan para sa forensic analysis. Pero ang selyo ng bote na ito ay malinaw na natamper bago ito makarating sa mesa. Ang hinala ay unti-unting naging mas matindi at si Alexander, na kanina'y abala sa pag-aalaga kay Evelyn, ngayon ay nagmistulang sentro ng pagdududa. Hindi mo ba napansin ang kakaibang amoy o lasa ng inumin bago mo ito ininom? Tanong ni Sofia kay Alexander, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, napako ang tingin niya sa bote ng champagne at ang katahimikan niya ay tila lalong nagpakapal sa tensyon ng gabi. Ang tensyon sa restaurant ay tila sumabog sa katahimikan nang bumalik ang paramedic sa eksena.
dala ang champagne bottle. Isa sa kanila ang maingat na binuksan ang bote. At kasabay nito ay isang kakaibang amoy ang kumalat. Ang lahat ng naroon ay napaatras ng bahagya at ang ilan ay nagtakip ng ilong habang ang paramedic na may hawak ng bote ay tumingin sa kanyang mga kasamahan. May hindi pangkaraniwang kemikal dito, sabi niya. Ang kanyang tono ay puno ng seryosong obserbasyon. Hindi ito amoy ng natural na champagne. Malinaw na may halong hindi dapat. Lumapit ang isa pang paramedic upang kumpirmahin ang natuklasan. Tumango ito pagkatapos ng maikling pagsusuri. Kailangan natin itong ipasa sa forensic lab, pero mataas ang posibilidad na ito ang dahilan ng kondisyon ni Ma'am Evelyn. Lahat ng mata ay muling bumalik kay Alexander, na ngayon ay tila nanginginig. Nakatingin siya sa bote ng champagne. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Hindi maaaring may ganito sa champagne namin, sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang restaurant na ito ay isa sa pinakamahal sa lungsod. Imposible ito. Ngunit ang mga paramedics at ang waiter na si Sofia ay hindi na nagpadala sa kanyang sinasabi. Isa sa mga paramedics ang sumilip sa ilalim ng mesa at napansin ang isang bagay na bahagyang nakalabas mula sa bulsa ng coat ni Alexander. "Sir?" sabi ng paramedic. Itinuro ang bulsa nito. "Ano po ito?" Napatigil si Alexander at ang kanyang mukha ay nagpakita ng malinaw na takot. Pilit niyang itinago ang kanyang kaba sa isang malamig na ngiti. Wala. Siguro papel lang yan oh." Ngunit ang paramedic ay mabilis na kumuha ng guwantes at maingat na hinugot ang maliit na vial mula sa kanyang bulsa. Ang lahat ay natigilan. Ang maliit na bote ay may malinaw na likido na bahagyang nangingitim sa ilaw. Isa sa mga paramedics ang tumingin dito at nagbigay ng mabilis na pagsusuri. "Mukhang may kaugnayan ito sa chemical na naamoy namin mula sa champagne," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Napalunok si Alexander habang nagmamasid ang lahat, lalo na si Sofia, na tahimik ngunit matalas ang tingin. "Ipaliwanag mo ito," sabi ng isa sa mga paramedics. Ang kanyang tono ay mahigpit. "Ikaw ang nagbuhos ng champagne, hindi ba?" Sa harap ng napakaraming mata na nakatuon sa kanya, napilitang umamin si Alexander. "Oo, ako ang nagbuhos," sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at nanginginig. Pero hindi ko sinasadyang saktan siya. Hindi ito dapat mangyari." Ang kanyang pananalita ay nagdulot ng kaguluhan sa mga bisita na nagsimulang magbulungan at magtanungan. "Kung hindi mo sinasadya," sagot ni Sofia, ang kanyang tono ay malamig ngunit mapanuri. "Bakit may vial kang dala na may lason? Ano ba talaga ang plano mo?" Ang tanong na ito ay tila pinalala pa ang tensyon sa paligid at lalo pang nagdulot ng emosyonal na pighati kay Evelyn, na ngayoy unti-unting nagkakamalay at naririnig ang mga pag-uusap. Ang mga pulis ay dumating na, inalerto ng staff ng restaurant. Agad nilang nilapitan si Alexander, na ngayon ay mukhang tuluyan ng nawala sa sarili. "Sir?" sabi ng isang opisyal, habang inilalagay ang posa sa kanyang mga kamay. "Kayo ay inaresto para sa posibleng tangkang pananakit sa inyong asawa. May karapatan kayong manahimik." Si Evelyn, na ngayoy bahagyang nakakausap, ay tumingin kay Alexander na may luha sa kanyang mga mata. "Alex," bulong niya, halos hindi marinig. "Paano mo nagawa ito?" Ang sakit sa kanyang boses ay tila mas matindi kaysa sa pisikal na sakit na nararamdaman niya. Si Alexander ay hindi sumagot, ngunit ang kanyang luha ay pumatak habang siya'y inilalabas ng mga pulis mula sa restaurant. Ang dating imahe ng isang kagalang-galang na negosyante ay tuluyang nawasak at ang lahat ng naroroon ay tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Habang papalabas si Alexander, ang restaurant ay napuno ng katahimikan. Ang bigat ng kaganapan ay nagdulot ng kalungkutan sa lahat. Samantalang si Evelyn, bagamat ligtas na mula sa kamatayan,
ay nahaharap sa isang mas malaking sugat. Ang pagkakanulo ng taong akala niya'y magmamahal sa kanya ng tapat. Sa loob ng malamig na ospital, tahimik na nakahiga si Evelyn sa isang malinis na puting kama. Napapalibutan ng mga makina at monitor na nagbabantay sa kanyang kalagayan. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin mula sa trauma ng gabing iyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng sigla, bagamat puno ng emosyon. Ang liwanag ng araw na sumisilip sa bintana ay tila paalala ng bagong araw na naghihintay. Si Sofia, ang waiter na nagligtas sa kanyang buhay, ay dumating ng tanghali. Maingat siyang pumasok sa kwarto ni Evelyn. Dala ang isang maliit na buke ng sariwang bulaklak mula sa isang pamilihan malapit sa ospital. Nakauniporme pa rin siya, ngunit ngayon ay may bahagyang kaba sa kanyang mukha. Sa kabila ng mga papuri na natanggap niya mula sa mga naroroon noong gabing iyon, hindi niya may alis sa kanyang isip ang bigat ng nangyari. Evelyn, mahina niyang tawag habang inilalagay ang mga bulaklak sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Nagising si Evelyn mula sa kanyang iniisip at sa kabila ng kahinaan, ngumiti ito. Sofia, sagot niya. Ang boses niya ay malambot ngunit puno ng pasasalamat. Salamat sa pagbisita mo. Umupo si Sofia sa tabi ng kama. Tinignan ang mukha ni Evelyn na bahagyang namumutla, ngunit malinaw na nagpapakita ng determinasyon. Gusto ko lang po kayong makita at masigurong maayos na ang lagay ninyo, sabi ni Sofia. Napakalaki po ng ipinagbago ninyo mula kagabi. Tahimik na tumango si Evelyn, saka siya nagsalita. Kung hindi dahil sa iyo, Sofia, naputol ang kanyang tinig at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Kung hindi mo nakita ang mga sintomas na yon, siguro wala na ako ngayon. Nagawa ko lang po kung ano ang kaya ko, sagot ni Sofia ng may kababaang loob. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang sasabihin, hinawakan ni Evelyn ang kanyang kamay. Hindi lang basta ginawa mo ang kaya mo, sabi ni Evelyn. Ngayon ay muling nagsalita ng may lakas. Sofia, iniligtas mo ako. At higit pa riyan, pinakita mo sa akin ang kahalagahan ng pagiging handa at mapagmatyag. Maraming babae tulad ko ang hindi nakikita ang panganib hanggang huli na. Maraming hindi nakaliligtas. Tumingin si Sofia sa kanya, tila nag-aalangan kung paano tumugon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Evelyn bago tumingin sa bintana na parang nagmumuni-muni. Ang nangyari sa akin ay hindi lang simpleng trahedya. Isa itong paalala. Maraming tao ang natutulog sa ideya na ang mundo ay laging ligtas, na ang mga taong pinakamalapit sa kanila ay hindi makakagawa ng masama. Pero Sofia, may mas malaki akong mission ngayon. Anong klaseng mission po? Tanong ni Sofia. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-usisa. Gusto kong gamitin ang karanasang ito para makatulong sa iba, sagot ni Evelyn. Ngayon ay puno ng determinasyon ang boses niya. Gusto kong magtayo ng isang organisasyon para sa mga babaeng tulad ko, mga biktima ng pagtataksil, pananamantala at karahasan. Gusto kong maging liwanag para sa mga taong nasa dilim. Tahimik si Sofia, dinadama ang bigat ng mga salita ni Evelyn. Napakaganda pong ideya niyan, sabi niya sa wakas. Ang kanyang tono ay puno ng respeto. Pero paano po ninyo sisimulan? Ngumiti si Evelyn, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bagong ningning. Sofia, sabi niya, hawak pa rin ang kamay ng waiter. Gusto kong ikaw ang maging kasama ko, hindi lang sa pagliligtas mo sa akin, kundi dahil nakita ko ang puso mo. May tapang ka, may pagmamalasakit, at higit sa lahat, may kakayahan kang gumawa ng pagbabago. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ako po? Tanong niya, hindi makapaniwala. Pero isa lang po akong waiter. Wala akong karanasan sa ganitong bagay. Hindi mahalaga ang trabaho mo ngayon, sagot ni Evelyn. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang mahalaga ay ang puso mo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa noong gabing iyon. Kung magagawa mo iyon para sa akin,
Magagawa mo rin iyon para sa iba. Napuno ng emosyon si Sofia at saglit siyang natigilan. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naramdaman niyang totoo ang sinasabi ni Evelyn. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang maaaring mayroon siyang mas malaking misyon kaysa sa kanyang trabaho bilang isang waiter. Kung yan po ang gusto ninyo, sabi ni Sofia matapos ang ilang sandali. Susuportahan ko po kayo. Sasamahan ko kayo sa misyon ninyo. Nakangiti si Evelyn at sa unang pagkakataon matapos ang trahedya, nakaramdam siya ng bagong pag-asa. Sa silid na iyon ng ospital, 2 babae ang nagpasya na gamitin ang sakit at pagkakanulo bilang inspirasyon upang magsimula ng pagbabago. Isa itong simula ng kanilang pagbangon, hindi lamang mula sa nangyari noong gabing iyon, kundi mula sa mga sugat ng kanilang nakaraan. Makalipas ang ilang buwan, mula nang makaligtas si Evelyn sa madilim na trahedya ng kanyang buhay, isang bagong liwanag ang bumungad sa kanyang landas. Ang dating sakit at takot na naramdaman niya noong gabing iyon ay naging inspirasyon para sa isang adhikaing naglalayong tumulong sa iba. Sa tulong ni Sofia, itinatag niya ang isang organisasyon na tinawag nilang Second Light, na ang misyon ay magsilbing gabay at pag-asa para sa mga biktima ng mapanirang relasyon, pagtataksil at kawalang kamalayan sa mga panganib sa kanilang paligid. Ang opisina ng Second Light ay isang maliit ngunit maaliwalas na espasyo sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Ang bawat sulok nito ay dinisenyo upang magbigay ng inspirasyon. May mga larawan ng mga babaeng nagtagumpay sa kanilang laban, mga motivational quotes na naka-frame, at mga pamphlet na nagbibigay kaalaman ukol sa kaligtasan at karapatan. Sa gitna ng silid, nakaupo si Evelyn at Sofia, abala sa pagpaplano ng kanilang mga proyekto. Evelyn, sabi ni Sofia habang tinitignan ang mga listahan ng mga unang workshop na kanilang ilulunsad. Hindi ko inakalang darating ang araw na magiging bahagi ako ng ganito. Napakalaki ng naabot natin at nagsisimula pa lang tayo. Ngumiti si Evelyn. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sofia, ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung wala ka. Nagsimula lang ito bilang isang pangarap, ngunit dahil sa iyo, nagiging realidad ito. Ang pangunahing layunin ng Second Light ay tumulong sa mga biktima ng mga mapanirang relasyon. Mga taong tulad ni Evelyn na minsang naging biktima ng pagtataksil at pagmanipula ng mga malalapit sa kanila. Ngunit hindi dito natatapos ang kanilang misyon. Nagpasya rin silang magbigay ng kamalayan ukol sa food safety, partikular na ang pagtuturo kung paano maging mapagmatyag sa mga pagkain at inumin na maaaring mapanganib. Gumawa sila ng mga educational materials, nag-organisa ng mga seminar, at nagkaroon ng mga outreach program sa mga komunidad upang maipaabot ang kanilang advokasya. Hindi nagtagal, napansin ang kanilang pagsisikap. Maraming grupo mula sa mga non-government organizations, mga kumpanya, at maging mga individual na may malasakit ang sumuporta sa kanilang layunin. Ang mga tulong ay dumating sa iba't ibang anyo: donasyon, voluntaryong serbisyo, at pagpapalaganap ng kanilang kampanya sa mas maraming tao. Ang suporta ay naging daan upang makapagpatuloy sila sa kanilang gawain at makapagbigay ng tulong sa mas maraming nangangailangan. Isa sa mga unang proyekto ng Second Light ay ang isang support group para sa mga biktima ng mapanirang relasyon. Sa isang maliit na silid na puno ng upuan, mga bulaklak, at mahihinang liwanag mula sa mga lampshade, nagsimulang magsalita ang mga kababaihan ukol sa kanilang mga karanasan. Sa gitna nila, naroon si Evelyn, nakikinig at nagbibigay ng lakas ng loob. Hindi tayo nag-iisa, sabi niya sa isang babae na umiiyak, at lahat tayo ay may kakayahang bumangon, gaano man kahirap. Habang abala si Evelyn sa pagbuo ng mga programang ito, si Sofia naman ay tumulong sa pamamahala ng operasyon ng organisasyon. Isa siya sa mga pangunahing muka ng Second Light, at ang kanyang kaalaman at pagkalinga ay naging inspirasyon sa maraming tao. Ang dating tahimik na waiter
ay ngayon isang tagapagsalita sa mga seminar at forums. Nagbabahagi ng kanyang kwento at natutunan mula sa trahedya ni Evelyn. Ang bawat buhay na natutulungan natin ay tagumpay ng lahat. Sabi ni Sofia isang araw habang sila ni Evelyn ay nagkakape sa opisina. Sa tuwing may taong nagpapasalamat sa atin, nararamdaman kong tama ang pinili kong landas. Dahil ito sa tapang mo, Sofia, sagot ni Evelyn, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalasakit. Ang lahat ng ginagawa natin ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga taong nangangailangan ng ikalawang pagkakataon. Ang Second Light ay naging isang sagisag ng bagong pag-asa para kay Evelyn. Sa pamamagitan ng organisasyon, hindi lamang niya natutulungan ang iba, kundi natutulungan din niya ang kanyang sarili na muling tumayo mula sa mga sugat ng nakaraan. Ang bawat araw ay naging isang hakbang patungo sa kanyang paghilom. At sa bawat taong natutulungan nila, mas nararamdaman niya ang kahalagahan ng kanyang misyon. Sa kanilang maliit na opisina, habang nagtatapos ang araw at nagbabaga ang liwanag ng araw sa mga bintana, napuno si Evelyn ng tahimik na pasasalamat. Ang trahedya ng kanyang nakaraan ay hindi na lamang alaala ng sakit, kundi naging pundasyon ng isang layunin na magbibigay liwanag hindi lamang sa kanya, kundi sa marami pang nangangailangan. Ang mainit na liwanag ng araw ay sumikat sa malaking event hall kung saan idinaos ang unang anibersaryo ng Second Light. Ang lugar ay puno ng masiglang enerhiya. Mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ang nagtipon upang ipagdiwang ang tagumpay ng organisasyon. Ang mga dekorasyon ay simple, ngunit makahulugan. Mga larawan ng mga taong natulungan ng Second Light, mga inspirational quotes na nakasabit sa paligid, at mga lanternang sumisimbolo sa liwanag na kanilang nais ipalaganap. Sa harap ng entablado, si Evelyn ay nakaupo, nakasuot ng eleganteng puting bestida na nagpapakita ng kanyang bagong sigla. Sa kabila ng masakit na mga alaala ng nakaraan, siya ngayon ay may ibang aura. Isang babae na muling tumayo at ginamit ang kanyang mga sugat bilang inspirasyon para sa pagbabago. Sa tabi niya ay si Sofia, nakasuot ng simpleng uniforme. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng ginhawa at kumpiyansa kay Evelyn. Ang programa ay sinimula ng isang maikling video presentation na nagpapakita ng mga milestones ng Second Light. Mula sa mga simpleng workshop sa komunidad, ang kanilang advokasya ay lumago upang maging isang pundasyon ng pag-asa para sa maraming tao. Habang pinapanood ang video, maraming bisita ang napaluha sa mga kwento ng pagbabago at pag-asa. Pagkatapos ng video, tumayo si Evelyn upang magbigay ng talumpati. Ang palakpakan mula sa audience ay umalingaw-ngaw sa buong hall habang siya ay lumapit sa mikropono. Pinagmasdan niya ang mga tao. Ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. 1 taon na ang nakalipas. Panimula niya, ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng emosyon. Ang buhay ko ay halos nawala. Pinagkanulo ako ng taong pinakamalapit sa akin. At naranasan ko ang sakit at takot na hindi ko akalaing mararanasan ko. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may liwanag na nagpakita. Hindi lamang para iligtas ako, kundi para ipakita na may mas malaking dahilan ang lahat ng ito. Huminto siya saglit, tinitigan ng audience at ipinagpatuloy. Ang liwanag na iyon ay hindi lamang nagbigay ng pag-asa sa akin. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas upang tumulong sa iba. Ang Second Light ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong nawalan ng boses, mga taong naging biktima ng mapanirang relasyon, at mga taong kailangang malaman na may pag-asa pa. Napalakpakan si Evelyn, ngunit alam niyang may isa pang taong kailangang kilalanin. Tumalikod siya upang tingnan si Sofia, na bahagyang yumuko, halatang hindi komportable sa atensyon. Ngunit hindi ko ito nagawa ng mag-isa, patuloy ni Evelyn. Nais kong ipakilala sa inyo ang taong naging dahilan kung bakit narito ako ngayon. Isang taong tahimik ngunit matapang, at isang tunay na bayani sa likod ng bawat tagumpay ng Second Light.
si Sofia, na puno ng palakpakan ng silid habang tumayo si Sofia. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya, ngunit may bahid ng ngiti. Lumapit siya sa mikropono, nagpasalamat sa mga naroroon, ngunit nanatiling mapagpakumbaba. "Hindi po ako bayani," sabi niya. "Ginawa ko lang po kung ano ang sa tingin ko ay tama. Kung may tunay na bayani dito, iyon po si Evelyn, na ginamit ang kanyang karanasan upang makatulong sa marami." Nagpatuloy ang programa sa pagbabahagi ng mga kwento mula sa mga natulungan ng Second Light. Isa sa mga tumayo ay si Marisol, isang babae na naging biktima ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso sa loob ng maraming taon. "Hindi ko akalaing makakahanap ako ng tapang na umalis sa mapanirang relasyon ko," sabi niya habang pinupunasan ang kanyang luha. "Pero dahil sa Second Light, natutunan kong mahalin muli ang sarili ko. Nagpapasalamat ako kay Evelyn at Sofia dahil binigyan nila ako ng ikalawang pagkakataon." Isa pang lalaki, si Jonas, ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Isa siyang single father na muntik ng malason sa isang inumin sa isang event. Dahil sa kampanya ng Second Light ukol sa food safety, natutunan niyang maging mapanuri at mas maingat sa mga kinakain at iniinom. "Buhay ko ang utang ko sa kanila," sabi niya. "At dahil dito, mas natutukan ko ang pagiging mabuting ama sa anak ko." Habang nagsasalaysay ang mga biktima ng kanilang mga tagumpay at pagbabagong buhay, ang koneksyon ng komunidad ay mas lumalim. Hindi na lamang ito isang organisasyon. Ito na ay naging isang pamilya na nagtutulungan at nagbibigay liwanag sa isa't isa. Sa pagtatapos ng programa, muling tumayo si Evelyn at Sofia sa harap ng entablado, magkatabi. "Ang tagumpay ng Second Light ay tagumpay nating lahat," sabi ni Evelyn. "Ito ay patunay na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, may liwanag na pwedeng magdala sa atin patungo sa pagbabago." Nagpalakpakan ng lahat, at habang pinagmamasdan ni Evelyn ang masiglang komunidad na kanilang nabuo, napuno siya ng pag-asa. Ang Second Light ay hindi lamang naging sagot sa kanyang sariling sugat, kundi naging simula ng mas maliwanag na kinabukasan para sa marami. Sa paglipas ng mga buwan pagkatapos ng unang anibersaryo ng Second Light, ang organisasyon ay patuloy na lumago, higit pa sa inaasahan ni na Evelyn at Sofia. Ang impluwensya nito ay hindi na lamang limitado sa kanilang lungsod. Ang kanilang advokasya ay nagsimulang marinig sa ibang lugar, at ang Second Light ay naging inspirasyon para sa mga komunidad sa buong bansa. Nagsimula ang pagpapalawak sa pamamagitan ng kanilang mga workshop na nagbibigay kaalaman ukol sa pagtukoy ng mga mapanirang relasyon at tamang pag-iingat sa pagkain at inumin. Ang mga ito ay ginaganap sa mga paaralan, barangay hall, at maging sa mga opisina. Ang bawat sesyon ay hindi lamang tumutok sa edukasyon, kundi nagbigay din ng espasyo para sa mga tao na magbahagi ng kanilang mga kwento. Isa sa mga pangunahing segment ng mga workshop ay ang Recognizing Red Flags, kung saan tinuruan ang mga kalahok kung paano makita ang mga babala sa relasyon at kaligtasan sa araw-araw na buhay. "Ang kaalaman ay kapangyarihan," sabi ni Evelyn sa isa sa kanilang mga seminar. "Sa pamamagitan ng pagiging mulat, maaari nating maiwasan ang panganib at protektahan ang ating mga mahal sa buhay." Ang Second Light ay nagdisenyo rin ng mga printed at online resources na nagbibigay ng simpleng hakbang upang mapanatiling ligtas ang sarili. Ang mga ito ay isinulat sa wikang Filipino upang mas maabot ang mas maraming tao, lalo na ang mga nasa probinsya. May mga video tutorial din sila na nagpapakita kung paano maging mas mapanuri sa pagkain, pati na rin ang mga simpleng first aid techniques sakaling may emergency na may kaugnayan sa lason o allergy. Habang lumalaki ang sakop ng organisasyon, si Evelyn at Sofia ay mas naging abala sa kanilang mga proyekto. Ang kanilang dedikasyon ay hindi matatawaran. Lagi silang nasa unahan ng bawat programa, personal na nakikipag-usap sa mga tao, at tinitiyak na bawat boses ay naririnig.
Isa sa mga pinakakapansin-pansin ay ang kanilang pagtutok sa mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili, tulad ng mga biktima ng domestic violence na walang sapat na suporta. Maraming boses ang hindi naririnig, sabi ni Sofia sa isang forum. At minsan, ang kailangan lang nila ay isang tao na magpaparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Sa kabila ng abala, nakahanap pa rin ng oras si Evelyn upang mag-reflect sa kanyang nakaraan. Sa bawat kwento ng mga taong natutulungan ng Second Light, lalo niyang naramdaman ang halaga ng kanyang sariling paglalakbay. Ang sakit na naramdaman niya mula sa pagtataksil ni Alexander ay hindi na nagmamarka bilang sugat, kundi bilang aral. Sa bawat araw na ginugol niya sa pagtulong sa iba, unti-unti niyang naramdaman ang kagaanan at tuluyan niyang iniwan ang anino ng kanyang nakaraan. Isang araw, habang nagmamasid si Evelyn sa isang seminar na kanilang isinagawa sa isang liblib na bayan, tumabi si Sofia sa kanya. "Nakakatuwa, hindi ba?" sabi ni Sofia habang pinagmamasdan ang mga kalahok. "Sa bawat taong natutulungan natin, parang may bagong pag-asa na nabubuo." Ngumiti si Evelyn at tumango. "Sofia, hindi ko inakalang makakarating tayo sa ganito. Pero ngayon, naniniwala ako na kaya nating gawing mas maliwanag ang mundo para sa mga taong akala nilang wala ng pag-asa." Ang tagumpay ng Second Light ay naging patunay ng lakas ng tao sa kabila ng trahedya. Ang bawat natutulungan nila ay nagsilbing patunay na ang pag-asa ay maaaring muling buuin kahit gaano kadilim ang nakaraan. Si Evelyn, na minsang nawala sa anino ng kanyang dating buhay, ay ngayon isang bagong tao. Hindi na siya ang babaeng biktima. Siya na ngayon ang babaeng nagbigay inspirasyon sa marami upang lumaban, bumangon, at sumiklab ng bagong liwanag sa kanilang buhay. Sa gitna ng kanilang tagumpay, malinaw ang kanilang layunin, ang patuloy na pagpapalawak ng abot ng Second Light. Para kina Evelyn at Sofia, ito ay hindi lamang isang misyon, kundi isang panata sa kanilang sa ikalawang taon ng Second Light. Ang dating maliit na organisasyong nagsimula lamang sa isang pangarap ay naging isang kilalang pangalan sa bansa. Ang kanilang mga proyekto ay lumago mula sa lokal na komunidad hanggang sa pambansang antas, na umaabot hindi lamang sa mga lungsod, kundi pati na rin sa mga liblib na probinsya. Ang pangalan ni na Evelyn at Sofia ay naging simbolo ng lakas at inspirasyon, hindi lamang para sa mga biktima ng mapanirang relasyon, kundi pati na rin sa mga taong humaharap sa kanilang mga laban sa buhay. Ang tagumpay ng Second Light ay kitang-kita sa isang espesyal na kaganapan sa isang malaking conference hall. Ang buong lugar ay puno ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga taga-suporta, mga opisyal ng gobyerno, mga miyembro ng media, at higit sa lahat, mga taong natulungan ng organisasyon. Sa entablado, si Evelyn at Sofia ay nakaupo, tinatanaw ang masiglang crowd na nagtipon upang ipagdiwang ang pangalawang anibersaryo ng kanilang samahan. Habang inaayos ni Evelyn ang kanyang mikropono, pinakiramdaman niya ang enerhiya ng lugar. Ang tahimik na dating Evelyn, na minsang natakot na tumayo para sa sarili, ngayon ay puno ng kumpiyansa. Tumayo siya at nagsimula sa isang talumpati na mula sa puso. 2 taon na ang nakalipas. Panimula niya, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. "Ako ay isang babae na walang lakas, walang direksyon, at puno ng takot. Ang tanging gusto ko noon ay maitago ang sarili ko mula sa sakit ng mundo. Ngunit noong gabing iyon, noong muntik ko nang hindi maranasan ang bukas, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang sakit ay hindi ang katapusan. Ito ay simula ng pagbabagong maaaring hindi natin makita agad, ngunit nasa ating harapan." Napatigil siya saglit, tinitigan ang mga nakikinig, at muling nagsalita. "Ang Second Light ay produkto ng lakas na natutunan kong buuin mula sa pagkawasak. Ngunit hindi ito tungkol sa akin lamang. Tungkol ito sa lahat ng mga taong tulad ko. Mga taong natutunan na ang takot ay hindi hadlang para kumilos, kundi isang paalala na tayo ay may kakayahang magbago." Ang palakpakan
Palakpakan ng audience ay sumabog, ngunit si Evelyn ay hindi tumigil. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pagkilos sa kabila ng takot ay isang malaking hakbang tungo sa kalayaan. Kung kaya ko, kaya rin ninyo. At kaya nating lahat na maging liwanag sa isa't isa. Pagkatapos ng talumpati ni Evelyn, tumayo si Sofia. Ang kanyang muka ay puno ng kababaang loob, ngunit halatang naging inspirasyon siya sa maraming naroroon. Ang second light ay nagsimula sa isang trahedya, ngunit ito ay lumaki dahil sa pag-asa at pagkilos. Sabi niya, hindi natin maaaring baguhin ang nakaraan, ngunit maaari nating hubugin ang ating kinabukasan. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbigay liwanag sa madilim na mundo ng iba. Habang nagsasalita si Sofia, maraming tao sa audience ang napapaluha. Ang kanilang mga kwento ng pakikibaka at tagumpay ay naging bahagi ng mas malawak na kwento ng Second Light. Isa sa mga naroon ay si Marisol, ang babaeng unang naglahad ng kanyang kwento noong unang anibersaryo. Lumapit siya sa entablado upang ibahagi ang kanyang progreso. Dati, akala ko wala nang halaga ang buhay ko, sabi ni Marisol habang pinipigil ang kanyang luha. Pero dahil sa Second Light, natutunan kong mahalin ang sarili ko at magsimula muli. Hindi ko maipapaliwanag kung gaano kalaking pagbabago ang ginawa nito sa buhay ko. Habang nagpapatuloy ang programa, mas naramdaman ni na Evelyn at Sofia ang epekto ng kanilang misyon. Ang mga kwento ng pagbabago mula sa iba't ibang tao ay naging patunay na ang kanilang advokasya ay hindi lamang isang ideya, kundi isang revolusyon na nagtutulak sa mga tao na bumangon mula sa kanilang madilim na karanasan.